Do you agree with the decision of the Supreme Court that the 3 impeachment complaints, the first 3 were deemed initiated, Justice? Yes, because they were archived and therefore deemed dismissed. So that is more than initiated kasi na-dismiss Naku! pa. Panigurado yung mga congressman na pumirma dyan sa impeachment na yan ni VP Sara, ngayong mga panahon na to, kabado 20 na. Paano ba naman ho kasi mga kababayan, yung napabalita na di umano, binayaran ng tag 150 milyon yung mga congressman na pipirma dyan sa impeachment na yan ni VP Sara, hindi lamang ho base sa mga intriga at chismis. Mismo ang kasamahan ho nila dyan sa House of Representatives, itong si Congressman Toby Chanco, nung nagkagulo kaugnay dyan sa pagkatalo ng kanilang mga kandidato sa pagkasenador, sinabi ho niya, ayaw niya yung impeachment na yan. At di umano, nagkaroon ng abutan ng pabor o ng ayuda o kung ano paman pangpopondo sa halala nung nagdaang eleksyon, meron daw hong nangyaring ganyan dyan sa pagpirma ng mga congressman na yan dyan sa impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Para wala na hong gulo mga kababayan, pakinggan ho natin ang interview nitong si former Associate Justice Adolfo Oscuna kaugnay dyan sa ilinabas na desisyon na yan ng Korte Suprema. At dito rin ho sa video na to, papakinggan ho natin itong si Idolo. Itong si Banat Bay, yung analogy niya kaugnay dito sa mga ano na to, dito sa mga pinklawan at dilawan. Tama naman ho yung mga analogy niya dito Pagka talaga kahit na anong bagay, hinaluan mo ng kulay, maliligaw at maliligaw ho kayo. Pero bago lahat ng yung mga yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Scan nyo lang ho yung QR code na yan para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Bago ho yan, pag-usapan ho muna natin na mabilisan. Yung mga senador na nag-react kaugnay dyan sa ilidabas na desisyon ng Korte Suprema na yan. Unahin na ho natin ang pinakamerong sense ng senador na nagsalita kaugnay dyan sa desisyon na yan ng Korte Suprema. Ito ho ang sabi nitong si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada on Friday expressed support for the Supreme Court's decision striking down the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, calling it a reaffirmation of the rule of law and due process. Yan, dapat mga ganyan. Paano natin ito si Senator Jinggoy? Kasi pagka hindi natin pinakinggan, yaang desisyon na yan ng Korte Suprema, parang sinabi na natin, kailangan ng tanggalin na yung mga ano na yan, yung mga associate justice na yan. Mas mahusay pa kayo sa mga yan, di ba? At saka, imposible ho kasing mayroong problema. Marami ho sila dyan Ano ho ika nga, unanimous ho ang decision nila na unconstitutional yan. Unanimous ho ang decision Yung isa, wala. Isa, ito ho, para hindi ho tayo magkamali Ito ho mga kababayan. Yung isa, nag-inhibit. Itong si Associate Justice Alfredo Benjamin Cagyaw. Siya nag-inhibit ho siya. Yung isa wala. On leave ho. At lahat in favor ho na ideklarang null and void at unconstitutional yung impeachment na yan. Sa dami ho ba naman ng ating mga associate justice na to? Sa tingin nyo ho ba kung merong problema dyan sa ano na yan, dyan sa ruling nila na yan, dyan sa decision nila na yan, hindi ho magre-reflect dito sa decision ng ating mga maestrado na to dyan sa Korte Suprema? Ito mga kababayan ang tinutukoy ko. Ito ho. Pakita ko lang ho ng mabilisan sa inyo Yan ito sila mga kababayan. Ito lang kung isang kulay pula na to ang nag-inhibit. Pero karamihan sa kanila in favor na i-declare unconstitutional yung impeachment laban dito kay VP Sara. Dahil napakarami, gusto kasi i-shortcut Pwede naman idaan sa tamang proseso. Meron na nag-file ng unang impeachment, pinatagal-tagal nyo, gusto nyo palang ma-impeach. Dapat sana pinag-usapan na yan diyan sa Justice Committee, i-refer kagad doon. Ipinadala sa tanggapan nitong si Speaker at refer sa Justice Committee. Kasi hindi ho nila ginawa. Naghintay pa sila ng 4 na impeachment, tapos minadali pa nila, pinastrack nila. Pagdating sa Senado, forthwith sila.
talaga meron ng problema itong mga ano na to, itong mga senador na to. Kaya ngayong mga panahon na to, yung mga ibang mga senador kagaya nitong si Soto, napakasupot ng atake dito sa issue na to. Ito ang sabi nitong si mula Apari hanggang Hulo. Pinapakinggan ko tong si Ma'am Eat Abroad kanina. Balik ka na lang ng Bulaga, sabi niya. Bulaga ka na lang, Soto. Ang sabi mo niya dito, I would rather hear what the House of Representatives has to say. I was just told by a legal luminary that in this situation we can disregard the CS decision. Sino yung legal luminary na yan? Iharap mo sa akin. Isasampal ko sa pagmumukha niya. Etong ano na to, etong mga ano na to, etong mga associate justice na to sa Korte Suprema. Ilabas mo yung legal luminary mo. Legal luminary. Kabalbalan na naman to, Soto. Kaya walang nabibilib sa'yo sa mga tirada mo. Let me study that advice. Pag-aralan mo. Huwag ka munang maglabas ng i-study mo pa pala, bibida-bida ka na. Buti pa, magpunta ka ng Bulaga, magpatawa ka doon. Wala ko kayong lugar dito. Tapos gusto nyo maging Senate President, partisan na kayo? Anak ng Petra Garapata. Yung pagkaginawang Senate President ng Senado tong mama na to, anak ko, hindi pa nag-uumpisa ang usapan, paborable na sa administrasyon nitong si Bangag. At alam nyo naman kung anong pinaggagawa ng administrasyon na to ngayong mga panahon na to. Lahat ng kabalbalan na gustong mangyari nitong si Romualdez at nitong si Marcos Jr., pagka naging Senate President yan, wala. Sinong magtatanong pa dyan? Di ba? Kaya, sa bagay, naniniwala naman tayo na karamihan ng senador dyan nasa tamang kaisipan. Nandiyan si Senator Bato, Senator Rodante Marcoleta, nandiyan si Senator Christopher Bongo, Senator Robin Padilla, Senator marami pa namang nasa Chingoy Estrada, marami pang mga senador ang nasa tamang kaisipan para hindi gawing Senate President yung mama na yan. Ilabas mo yung legal luminary mo, isasampal ko sa kanya yung mga maestrado dyan sa Korte Suprema. Sabihin mo dun sa legal luminary mo, maging associate justice muna siya sa Supreme Court bago kanya bigyan ng payo na in this situation we can disregard the Supreme Court decision. Napakalaking kabalbalan yan. Soto, ilabas mo, pangalanan mo yung legal luminary mo. Ito talaga, etong si Ascuna, yan ang legal luminary. Galing Supreme Court yan. Ito pa, isa pa ito. Para sa mga kababayan natin, mga minamahal nating kasapi ng Iglesia ni Cristo na sinuportahan itong hunghang na to. 'Di ba? Para sa mga iba to eh. Teka lang ha. Meron itong banat kanina eh. Teka lang, hanapin ko ha. Iba to. Eto mga kababayan, matibay ang aking paninindigan na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial. Pakatibay mo, Brad. Manindigan ka. Yung organisasyon na nagdala sa'yo noong nagdaang eleksyon, kinontra yung na yan. Di ho ba kayo kinikilabutan? Ito paalala sa ating mahal na mga kababayang kasapi ng INC. Alam ko may dahilan kung bakit nyo sinuportahan itong gunggong na to. Tayo nakita na ho natin, narinig natin ang panawagan ng mga kababayan nating kasapi ng INC. Ayaw ho talaga nila yung impeachment na yan dahil magkakawatak-watak ang sambayanan. Ngayon pa lang nga di ba, hindi pa nag-uumpisa ang trial. Puro patutsadahan pa lang, kitang-kita na ho natin na watak-watak na ang sambayanan. Ngayon, itong isa sa mga kandidato nila, hindi ko tinitira dito yung iglesia, don't get me wrong.
Napakataas ang pagrespeto natin dyan. Kung gaano kataas ang pagrespeto nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa mga kababayan nating INC, at naniniwala tayo may dahilan kung bakit nila kinampanya yan. Pero gusto lang ho nating pakita dito, yung tipong dapat sana kahit kakarampot na hiyaman lamang, itong si Bam Aquino, makaramdam. Dahil yung isa sa mga nagdala sa kanya ng bulto ng boto nung nagdaang eleksyon, ayaw dyan sa usapin na yan. Tapos bigla sasabihin mo sa amin na dapat ipagpatuloy ang impeachment. Nagsalita na Korte Suprema. Ayaw nung, di ba, ganito, yung organisasyon na talagang tinulungan ka nung nagdaang eleksyon, nagsalita, ayaw nila yan. Dahil magiging dahilan yan ng pagkakawatak-watak natin. Tama naman. Tama yung sinabi ng mga kababayan nating INC. Again mataas ang pagrespeto kasi si Tatay Digong na naglatag. Yang organisasyon na yan, kung gusto nyo makakuha ng tapat na manggagawa sa pamahalaan, kumuha ka ng INC kasi mapagkakatiwalaan sa pera yan. Ayaw nila yan. Diba? Nagsalita na Korte Suprema, sabi nila unconstitutional yan. Tapos naninindigan ka na dapat ituloy pa rin ang trial. Meron kang baka nahulugan ka ng tornilyo, Brad. Di ba? Yan, dalawa na yan. Meron pa, marami pa ho mga kababayan. Kalma lang kayo, ha? Si Joel Villanueva, bukas natin papasadahan yan. Medyo madami ho tayong sasalansanin dito sa PH Update. Pero bukas na lang. Kasi hanggang linggo yan kasi yung mainstream media, kaya ang opening salvo natin dito, paki-share dahil ang mainstream media talagang gatas na gatas nila, SS nila yung issue ng Torre versus Baste. Kahit alam na nila na lumipad na pa Singapore itong si Mayor Baste Duterte. At yung lakad niya na yun, napakatagal na nun. Itong si Torre parang sobra-sobra. Anak ng tokwa, magsiset ka, ikaw lang. Mamaya, yayariin ka nitong si Sir Banat Bay dito sa video na to. Di ko na kukunin ng spotlight dito kay Sir Banat. Babanat na ho yan. Alam nyo naman, pagkaya ng bumanat, inaabangan ko mga video niyan. Pakinggan ho natin mga kababayan. Ito live niya to. Kaya ito ho ang papanuorin natin dito sa video na to. Yung mga video niya sa YT channel niya, hindi na ho natin kinokontent para yung mga manunood, rekta na ho doon. Di ba? Na ho yun, ika nga, spotlight na yun ni Sir Banat. Huwag na natin kunin sa kanya. Pero pagka meron siyang malupit talaga na pandiinan, kukunin natin. Ito, wala naman sa YT to. At least, mamaya pa naman ang upload yan. Pang madaling araw yan. Di ba? Alas 6, alas 7, ganun. So, mamaya mag-upload siya. Pagkatapos nito, panoorin nyo ho mga kababayan. Game! Boss! Hoy, magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at malupit ho yan, malupit. Ito na nga, idol. medyo na-stuck tayo sa traffic. Ay, mag-live muna tayo kasi may matinding breaking news ang Supreme Court. Naka grabe ho, kakahiya. Sobra nakakahiya po yung nangyari na yun, Kasi talaga nga namang ito ay hindi lamang pagsasabing nagkamali, pero ito'y paglulustay ng pera ng taong bayan. Bakit kanyo? Kasi siyempre mga kababayan, aside from the revelation of Tiangco na merong ipinangakong proyekto, alam naman natin na meron pang mga bulong-bulungan dyan na may 150 million, di ba? So ibig sabihin nun mga kababayan, naaksaya yung 150 million. Di ba? Naku po, hindi natin alam kung yan ba ay isosole. Pero siyempre, pambira, nagamit na yan during the election. Kaya nga hinabol yan, di ba, nung election, hinabol yan bago matapos yung 19th Congress, hinabol yan. Kasi nga naman, kailangan nila ng pang-election, di ba? Anyway, ang isang pang malupit dito kasi, alam nyo, maganda nga yung sinabi ni Attorney Rowena Guanzon sa kanyang post. Sabi niya ito ay nakakapagtaka bakit nangyari ito sa Kamara. Ang dami namang abogado dyan, ang dami namang matatalino dyan, di ba? Ang dami namang pera dyan sa Kamara para mag-hire ng mga magagaling na abogado,
O, yung tinatawag nilang mga constitutional frame, mga ganyan-ganyang pautot nila, di ba? Mga constitutional frame, bla 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 nila na kesyo hinihinga nila ng komento. Yeah. Pero Yung mga framer of 1987 Constitution. Yung mga bumalangka sa 1987 Constitution, kinukuhanan nila ng komento, pinapatawag nila, pinagsasalita nila sa media, ganyan ho sila dyan. Yung lahat sa kanila, optics, ika nga. Puro mainstream media. Yun ang galawan nila dyan sa... olat eh. Olat eh. Wala tayong magagawa eh. Kaya nga sabi nga ni Jimmy Bondoc, ang ganda nga na sinabi ni Attorney Jimmy Bondoc, hindi porket abogado o kaya mga hindi nagkakamali. Ako naman, may sarili akong version. Ano yung sarili nating version? Hindi porket abogado, hindi porket dating justices, ay hindi bobo. Yun ang totoo. Alam mo, bakit? Kasi nakakabobo ang kulay. Halimbawa, bakit kanyo? Nagbabago ang perspective mo pag hinaluan mo ng kulay. Yan. So, magkakamali ka ngayon ng judgment because hinaluan mo ng kulay. Halimbawa, kahit anong bagay ho yan mga kababayan, kahit na away, meron dalawang nagsusumbong sa'yo, pagka pinakitaan mo na yan ng kulay, sinama mo na dyan yung bias mo, kahit na mali na yung nagsusumbong sa'yo, nako, yari ka dyan. Madalas ho yung nangyayari sa atin, kahit hindi sa impeachment ni VP Sara, dalawang nagsusumbong sa'yo, ganito, ganyan, ganito, ganon. Ngayon, pagka yung isa dyan, kahit na dahil ikaw, nakabaling ka doon, kahit na palsipikado na sinusumbong, yun pa rin papakinggan mo, doon nagkakaproblema. Kahit na baluktot na, pilit mo pang itinutuwi dahil nga yung bias mo nandoon siya, di ba? sunglasses. Eto, sunglass. Ganda yan. Minsan, akala mo, gabi na. Kasi nga, may kulay yung lens ng iyong salamin. So, you were deceived even if maaga pa. Di ba? Na-deceive ka dahil may kulay yung lente ng yung lens ng iyong salamin. Yun ang nangyayari. Ang problema dito sa mga supposedly lawyers and justices na quote-unquote matatalino, dahil nga may kulay, ayan, na iba yung kanilang judgment. So, nagmukha tuloy silang bobo. Kasi tama nga naman, halimbawa, kung ikaw naka-shades, di ba? Tapos makikipagtalo ka doon sa katabi mo, sasabihin mong, hindi, gabi na. Kasi madilim na eh. Di ba? Pagpipilitan mo yun, di ba? Sasabihin sa'yo ng kaibigan mo, hindi, hapon pa lang, aliwaliwanag pa. Hindi, mali ka, bobo ka, mali ka. Gabi na. Hindi pwede, di ba? Bakit? Kasi nga, may kulay na yung ginagamit mong salamin, yung lens na ginagamit mo may kulay. So definitely mababago ang iyong pananaw. Di ba? So kahit ikaw ay matalino, judge, lawyer, kung may kulay ang iyong ang iyong prinsipyo sa buhay. Halimbawa, yung mga past justices na nagsalita, alam mo namang makadilaw, pinklawan. So, lahat ng sasabihin nila, against Duterte. So, nagmukha tuloy silang tanga ngayon. Tama, mali. Di ba? Shout out muna po sa mga lahat ng nanonood dyan. Sa Singapore. Bumabagyo po ba dyan sa Singapore? Dito majulan-julan. Medyo tumigil. Pero ngayon, ito na naman yung mga kamote nandun sa loob, sa gitna ng bridge. At humaharang sa karsada at saka magkakapote. Alam mo ako hindi tayo sa baka iniisip ng iba dyan porket sinisita natin to mga kapote riders, mga kamote riders. Alam mo, ako rider din ako. As a matter of fact, mas madalas ko nang gamitin ng mga 2 wheels ko kaysa sa 4 wheels ko dahil sa tindi ng traffic. Pero ako, alam mo ng tag-ulan matik na yan, nakasuot na ako ng kapote, yung, pang rain. Para anytime,
sara lang, ayos na, di ba? Anyway, sabihin mo, mainit, papawisan ka, naturalmente. Talaga naman papawisan ka pagka nagmumotor ka eh. Minsan kasi, masyadong natin na kasama yun sa sa pagmumotor, yun pinapawisan. Ang ganda ng balita, oo nga eh. Actually, yung mga tanso, yung mga pulahang mga iskwaka, alam mo yung mga iskwakang pulahan, ang dami dyan yung mga vlogger na iskwakwa na pulahan, ang focus pa rin nila yung si Basti daw. Correct. Umatras. Alam mo, bago pa yung pagsagot ni Torre, na pagkasa ng hamon ni Torre, di ba, yung kay Torre, talagang may schedule na si Basti ng papuntang Singapore. Alam po namin yan kasi yung isa sa Banateros, alam niyo naman si Boss Dada, chismoso yan eh. May may direct contact yan kay Basti. Alam talaga nilang pupunta sa Singapore si Basti. Kasi unfair naman. You know why? Tingnan mo sino bang nag-set ng Sunday? Di ba? Si Torre lang naman eh. It's supposed to be a negotiation. Right. Di ba? Negotiation muna. Ang nangyari dito kay Torre, kung hindi naman din ito si Torre alanganin, kung hindi rin naman to si Torre sabit-sabit, bakit ka gagawa ng date na ikaw ang nag-set lang? Sino ka? Boss ka ba? Boss ka ba ni Basti para sabi mo, okay, sa linggo, dito, magkita tayo. Pupunta ako dito. Pag hindi ka nagpunta, duwag ka. O pag di ka nagpunta, ibig sabihin, wala kang kwenta. Ganun ang pinalalabas di ba? Abay, gago, sino ba nag-set niyan? Yan ba'y pinagkasunduan ninyo? Tama, mali? Hindi nyo naman pinagkasunduan yan, ikaw lang nag-set yan. Sino ka? Kahit ako si Basti, hindi ako papayag. Ba't ako papayag? Ikaw nag-set yan, susunod ako sa'yo, sino ka? Di ba? Mag-usap tayo. Ilatag natin, anong schedule. Ganito, ano condition mo? Ito condition mo, charity. Ako, ito condition ko. Manawagan ka lang ng drug test. Hindi mo nga kailangan puwersahin si Marcos Manawagan ka lang, ikaw mismo manawagan. Panawagan mo si Marcos na magpa-drug test at saka iba pang mga opisyal. Kasi alam naman natin, wala namang kapangyarihan ikaw na mag-demand sa amo mo. Pero yung man lang manawagan. Kaya nga, it's supposed to be a negotiation before the date. Ang nangyari, ang siste, ikaw lang lahat ng desisyon, sino ka? Porket PNP chief ka, susundin ka? Hoy, kayo ay utusan lang ng taong bayan. Huwag ka masyadong sisiga-siga, Torre. Di ba? Kaya nga, ako talaga, hindi ko papayag dyan. Kung ako yung si Basti, hindi rin ako papayag. Dapat nga, ganito. Unfair naman kasi, ikaw lang. Ikaw lang dapat ikaw lang may karapatang mag-set ng ganito-ganyan. Dapat ikaw lang. Kung ano sasabihin mo, yan ang susundin natin. Hindi mo pwede ganoon. Ayun na nga mga kababayan. Tapusin natin ito statement ni Basti Game. Sino ka para utusan akong pumunta dyan? Mag-usap tayo, iset natin kung kailan. Hindi pwede yung kung utusan mo ako, punta ako dyan, pag di ako pumunta, parang ang dating umatras ako. Sino ka? Ganun yun Correct. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa naging talakayan nitong si Ma'am Pinky Webb at nitong si former Associate Justice Adolfo Ascuna. Kaugnay dyan sa naging desisyon na yan ng Korte Suprema. Eto, rekta na ho tayo dito kay Ma'am Pinky Webb. Okay. So the Supreme Court ruled in a unanimous decision that the impeachment complaint is unconstitutional because it violated the one-year bar rule that is explicitly part of Article 11 of the 1987 Constitution. Kindly explain to us how the impeachment complaint was violative of the one-year bar rule. Okay, the Constitution provides that the impeachment complaint has exclusively to be filed by Congress, by the lower house. However, it requires that the lower house observe certain restrictions
One of them is that not more than one complaint for impeachment can be filed against the same official within 1 year. And in this particular case, the Supreme Court found that there were 3 other complaints earlier filed and dismissed. And therefore, the 4th complaint, which was the one that was voted by the lower house and became the articles, is against the requirement that not more than one complaint be filed within 1 year, and is therefore invalid and cannot confer jurisdiction on the Senate. So basically, Justice, it's saying that the 4th impeachment complaint, which constituted the articles of impeachment, which was passed last February 5, is a violation of the 1-year bar rule because it took into account the first 3 impeachment complaints. Am I understanding it correctly, Justice? That is correct. It took into account the first 3 complaints, which were earlier filed and endorsed by congressmen, but were not acted upon. And according to the Supreme Court, these were effectively archived and dismissed. And therefore, they counted them as a complaint that were initiated. Okay. And therefore, the subsequent complaint made by Congress is a violation of the more than one complaint in 1 year rule. Justice, it's perfect. You said you said the right word. It was deemed initiated. That's my question. Yes. I would like to understand how the first 3 were actually deemed initiated. I bring this up, Justice, because they've often talked about this Francisco ruling by the Supreme Court, wherein it is deemed initiated, a complaint rather, is deemed initiated once it is properly endorsed to the Committee on Justice. None of the 3 were endorsed to the Committee on Justice, to which the House prosecutors were saying none of it then had been initiated. Hence the question, why is there a 1-year bar? Why was there a violation of the 1-year bar rule? Okay. In the case of the Davide ruling, the Supreme Court defined initiation of an impeachment complaint as putting it on the order of business and referring it to a committee. Therefore, the House, in this particular case, avoided referring the 3 complaints to a committee so that it will not be considered initiated. However, the Supreme Court, in this particular case, now considered these 3 complaints as initiated because they were supposed to be referred to a committee within 10 days. That is mandatory. The Constitution says shall be referred to a committee in 10 session days. Therefore, the non-deliberate, non-referral to a committee does not stop it from being considered initiated. In other words, this is what we call in law as deemed initiated. So it's like a letter that is not received but is deemed served. Itong tatlong complaint na ito, which were not referred to a committee, but which under the Constitution is required to be referred to a committee, are deemed referred to a committee, and therefore they are deemed to have been initiated. Justice, is this a complete turnaround from what was earlier decided on as deemed initiated, which actually, as you were saying, it's deemed initiated once it's brought to the Justice Committee. Is this particular ruling a complete opposite of what was earlier decided upon by the Supreme Court, or is it still complementary? Yes, the earlier case, I think, is Francisco case against Davide, which was decided by the Supreme Court when I was still there, and I took part in the decision. So, is this decision by the Supreme Court today a complete turnaround from that decision that
was made on the Davide case where you were still part of the Supreme Court? Because from my understanding, and please correct me if I'm wrong, Justice, is that it's deemed initiated once it's referred to the Justice Committee. Yes, the present court considered the three cases complaints as still initiated, even if they were not referred to committee. I understand that these three cases were archived, and according to the Supreme Court, they are therefore considered dismissed. And therefore, not only were they initiated, they were dismissed, and therefore they can be counted as a complaint filed within 1 year. Do you agree with the decision of the Supreme Court that the three impeachment complaints, the first three, were deemed initiated, Justice? Yes, because they were archived and therefore deemed dismissed. So that is more than initiated kasi na-dismiss pa. Naku, kukontrahin na naman ng mga Talyanista at ensaymada tong sinabi na to ni former Associate Justice Ascuna. Agree ho siya eh. Kung kasali pala siya, kung Associate Justice pala siya ngayong mga panahon na to, isa sa mga boboto na ano ho yan, unconstitutional, yung ano na yan, yung impeachment laban kay VP. Palakpakan ho natin itong si former Associate Justice Ascuna. But how was it dismissed? Because what happened last February 5, Justice, hindi ho ba, also part of the decision of the Supreme Court, which they wanted to find out was it included in the order of business within 10 days? And it explicitly said in the ruling, let me read that part if you don't mind. The respondents were able to comply with Article 11, Section 3 by putting the three endorsed impeachment complaints in the order of business of the House of Representatives, which to me means hindi po sila nagkamali. There was nothing wrong. They weren't violating this 10-session day rule, which forms part of Article 11 of the 1987 Constitution, Section 3. No? So hindi po sila, that was not the problem. It appears that the problem now is that the first three impeachment complaints were actually deemed initiated when they were first filed and endorsed by a House member last December 2. The second one was December 4, and the third one was December 19. Yes, so you are correct that technically, if you follow the definition of initiated in the Davide case, the three complaints were not yet initiated because they were not referred to a committee. However, the present decision, which is 97 pages long, I just skimmed through it. Yeah. Yes, 97 pages long. Yeah, it actually took me, that's why I wanted to speak to you, because I really want to understand this decision by the Supreme Court, because in the beginning I thought, because it just happened, the decision just came out, I thought it was because they violated this 10-session day rule, but it appears that the Supreme Court said they were well within the 10-session day rule. The problem is that the fourth complaint, which formed the articles of impeachment, is actually the one violative of the one-year bar rule. Kasi nga, yung tatlong naunang impeachment complaint, that's what they took into account as deemed initiated. And it was not acted upon, so it was rendered dismissed, and therefore it ended there on February 5, from my understanding, because that is the 10th session day, and then you cannot file anything again from that time on, February 5, until 1 year later, which is basically February 6 of 2026. Yun po yung pagkaintindi ko. I don't think they counted it from the fourth complaint. I think they counted it from the first complaint. Right. Because they consider that as the ones initiated. Okay. And the fourth complaint is invalid. Justice, how do we, I guess, reconcile an earlier decision that said that it's only deemed initiated once it takes action and is brought to a House Justice Committee,
And when do we understand that this ruling now says that it was deemed initiated from the time it was filed? How do we reconcile these two decisions by the Supreme Court? I think what you can say is that the definition in the Davide case has been modified in the sense that if the complaint is not referred to a committee, deliberately not referred to a committee, within the 10 session day period required under the Constitution, it is deemed referred and therefore initiated. And that's what, and because that is the ruling of the Supreme Court, that is what will stand from now on till, I don't know, Justice, I guess another decision is made. Yes, from now on, if the complaint is under the first mode, that is filed by a citizen unendorsed by a Congress or representative, it has to be referred to a committee within, it has to be calendared within 3 session days and referred to a committee within 10 session days. All right. Otherwise, it will be deemed initiated. All right. Former Supreme Court Justice Adolfo. Ayun na nga mga kababayan, dito na muna tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.